Hello everyone, nandito tayo sa mga environmental acronyms. Ito yung tinatawag natin na Language of Pollution Control Officers. Ito ay walang legal basis pero ito lamang yung mga common na maririnig mo sa mga usapan ng mga PCO. Kahit na rin ang mga regulator, hindi na rin nakukumpleto yung mga sinasabi dahil mahaba kaya may mga abbreviation, may mga acronym, mayroong Language of Pollution Control Officer. So dito meron tayong mga ilang acronym na i-try nating kumpletuhin at sa mga usapan, mapapansin mo ito na yung mga ginagamit. So halimbawa, number one, PCO. Ito ay ibig sabihin ay Pollution Control Officer. So, kadalasan di mo na masasabi na Pollution Control Officer, sasabihin mo na lang PCO kasi sobrang haba nung ibig sabihin ng PCO. Ang PCO, ito ang isang technical person competent in pollution control and environmental management. At siya ay appointed or designated sa isang particular establishment and eventually siya ay dapat mayroong official accreditation sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office. So kapagka sinabing PCO, Pollution Control Officer, at siya ay may official accreditation from DNR EMB Regional Office in a particular establishment, meaning particular location. Ang PCO po ay required sa lahat ng establishment, especially kapag mayroong mga activities that can contribute to environmental pollution gaya ng mga wastewater discharge, kung meron tayong mga air emission, mayroon tayong waste generation, especially yung waste na nagre-require ng special handling gaya nung mga hazardous waste. So involve ang isang pollution control officer sa mga ganyang activities. Kaya tinatawag na pollution control. So isa lang 'yan sa mga importansya bakit kailangan ng PCO. Another is yung pag-se-secure ng mga relevant DENR permits, kailangan ipasa mo ang appointment or designation letter as PCO. At ang iba naman, hahanapin talaga yung accreditation bilang Pollution Control Officer. So sa mga legal obligation ng company, ibig sabihin mga legal permits, hinahanap yung Pollution Control Officer. Ano naman itong MH? MH stands for Managing Head. The Managing Head, based on Section 4 of DAO 2014-02, sila yung mga highest executive officer. Nandyan yung mga president, nandyan yung mga plant manager, nandyan yung nandyan yung mga owner, basta sila yung director, mga may matataas na posisyon sa company. Sa LGU, yung ating mga mayor.
So, mahalaga ang role ng managing head sa isang company, sa isang establishment towards environmental compliance dahil siya yung overall responsible sa operation. May mga liabilities ang managing head, 'di ba? Merong mga corporate liability pagka hindi muna siguro na nagko-comply ang company mo sa mga legal obligation. So, mayroong corporate liability. Kaya dapat nati-train din ang mga managing head sa mga environmental requirements. Ang managing head mayroong mga pagkakataon sila yung respondent ng mga cases kasi sila nga yung highest executive officer. So, yung MH shall work hand in hand with the PCO towards environmental compliance and management. So, kaya nga sa Dow 2014-02, Section 10, Item number 1, unang-unang masasambit doon. Together with the managing head, it is the duty and responsibility of the PCO to ensure compliance with all the requirements of major environmental laws. So, yan po ang MH. Ano naman ang DNR? Ang DNR naman, ito ang Department of Environment and Natural Resources. So this is the primary government agency responsible for the protection of our environment, land, air, water, including the natural resources. So sila na rin ang merong mga jurisdiction sa lahat ng mga industries, sa lahat ng mga projects na mag-e-exploit ng environment and natural resources as exemplified in Section 4 ng Executive Order 192. Yan yung executive order signed by former President Corazon Aquino, um, creating the DENR. So Section 4 nandoon nakasulat ang mandate ng DNR. Section 4, Executive Order 192 of the year 1987. Now, dito sa pang-apat, meron tayong EMBCO, and this refers to Environmental Management Bureau Central Office. At sa baba, meron tayong EMBRO. Yan naman ang ating Environmental Management Bureau Regional Office. Yeah. So ito yung attached bureau ng DENR. So under DENR, ang Environmental Management Bureau. At ito ang nakasulat sa Section 16 ng Executive Order 192. Kung ang Executive Order 192 creating the DENR, ang Section 16 ng Executive Order 192, yan yung ating Environmental Management Bureau led by the Director, kasama siyempre Assistant Director. So merong Central Office, merong Regional Office. At sa Central Office, nandoon ang Director for Environmental Management Bureau. At sa Regional Office, nandun naman ang
mga regional director. So, yan yung ating EMB-RD. So, most of our communication sa EMB dumadaan sa regional office. Kaya kailangan makilala din natin kung sino yung ating regional director. Okay? So, these are the 5 or 6 acronyms na napag-aaralan natin ngayon. Pag-uusapan din natin yung mga susunod pang mga ah, acronym sa susunod na video. So if you think na nakatulong sa'yo 'to, just continue to watch. Kumpletuhin natin up to ilang items ito, madami. So if you think na nakatulong ay paki-share and like this video. Thank you very much and God bless us all.